Ako si Simeon Besa Jr., guro ng Andrayan National High School at ito ang aking kwento. I am the fourth child of my parents, of course, Mr. and Mrs. Simeon Besa. Then the occupation of my father is security guard and my mother is a barangay health worker. Since then, ang aming buhay ay sadyang mahirap pa sa daga dahil tapos ang aming mga magulang lalong-lalo na sa hindi nagkakasya ang kanilang sahod o ang kanilang kinikita sa aming pag-aaral, lalong-lalo na kami ay apat. And then bata ako ay sakitin dahil 7 months na ako pinanganak. Then in my elementary days, ganun din, sickly pa rin ako, pero hindi yun hadlang para ako ay makapag-aral. At ako rin ay nag-graduate as valedictorian in my elementary. Dahil sa hirap ng buhay, ang ginagawa ko ay tumutulong sa aking mga magulang para ako ay magkaroon ng allowance o magkaroon ng pera. So ako ay nagtitinda ng ice candy, ice buko tuwing Sunday and Friday. Sunday and Saturday. Okay. So yun. In my high school days, ako ay nag-aral sa Cagayan State University, Tugigaraw or Caritan Campus. Nasa section 1 ako noon or nasa science section, so kinakailangan mag-aral ng mabuti. Kailangan magulin ng panahon sa pag-aaral. Bukod sa pag-aaral, of course, pinagpatuloy ko pa rin ang paghanap buhay tuwing Sabado at Linggo sa pamamagitan ng paglalako ng ice candy, ice buko sa palengke or sa mga barangay. Sa palengke, nagtitinda ko ng nasa kamote tops, saluyot, at iba pa. Gaya ng pagtitinda rin ng Manistinting sa palengke dito sa Solano Market. So yun ang aking buhay during my high school. So ang aking high school ay sadyang mahirap din dahil ang aking mga magulang nahihirapan din sa pagpapadala sa atin o pagbibigay ng allowance pag pumunta ng eskwela. I was not very active during my college, like joining lot of organizations such as Public Relations Unit, Campus Ministry, band.
then choir din ng eskwelahan, stage plays. So ang dami. So dahil dyan, nung ako ay nagpagtapos ng college, ako rin ay hindi nahirapan maghanap ng trabaho. So ang eskwelahan ang naghanap ng bakanting trabaho para sa akin. So since psychology ang natapos kong course, ako ay nag-work as guidance counselor. At the same time, part-time instructor sa St. Paul College of Ilocos. That was 1997 to 1998. Dahil malayo ang Bigan, Ilocos Sur, ako ay lumipat sa Tugigaraw, particularly sa Cagayan College Tugigaraw, now University of Cagayan Valley, at nagtrabaho bilang guidance counselor. At the same time, part-time instructor sa college. So pagtatrabaho sa private school ay maganda, pero yung pagkatapos mo sa or mag-retire sa private, ano ang mga benefits? So sadyang napakalayo. So naisipan ko na mag-apply sa public school, sa government bilang isang senior high school teacher. So tayo ay nag-apply sa gobyerno, particularly sa senior high school department, no? So dahil sa ating experience, tayo ay natanggap bilang isang teacher sa senior high school dito sa Andrayan National High School. So bago ako nakapasok sa Andrayan National High School, ako ay nabigyan ng tawag ito, parang provisionary dahil tayo ay hindi nakapag-take ng net. So ako ay nag-take ng net ng 2016 and then tayo ay pinalat kaagad na tayo ay nakapasa sa licensure examination for teachers. So hanggang ngayon, ako ay nagtutulong pa rin dito sa Andrayan National High School bilang isang guro sa senior high school department. Sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ni Teacher Besa, ngayon ay isa na siyang ganap na guro sa Andrayan National High School. Dito sa Andrayan ay masasabi kong may magandang environment. Ang mga estudyante ay predictable ang kanilang mga behavior. Sabihin natin, some are friendly, some are naughty, some are good, some are intelligent, some are not. Of course, predictable. Kumbaga, ano yung na-obserbahan mo sa mga kabataan sa ngayon, yun ang ugali meron ang mga kabataan sa ngayon. Gen Z ka na, di ba? So, ano yung mga kultura ng mga Gen Z sa ngayon, di ba? So, ganun. Kung ano yung napapansin mo sa ibang eskwelahan, ganun din dito sa Andrayan National High School. So sir, bakit po teaching ang napili niyong profession?
napili ko ang teaching na profesyon para may pamahagi ko ang aking kaalaman sa mga libo-libong kabataan at mga mag-aaral ng ating bansa. At of course, para magsilbing inspirasyon sa mga kabataan sa ngayon. So, everyone is important. So, lahat ng tao ay important. Kahit PWD ka, importante ka. Si Sir Besa po kasi sa amin sa klase ay napakamasayahin niya pong teacher. Natutulungan niyo po kami ng maayos, na-explain niya po kami ng maayos. And also, hindi po siya mahirap pakisamahan dahil hindi naman po siya mataray or stricto na teacher sa amin. So, Ading, ano ang pagkakakilala mo kay Sir Besa bilang teacher mo? Mabait naman po siya. At tawag doon, palatawan sa klase. Ang pinakagusto ko galing sa Besa ay mabait. Sobrang bait niya. Tapos pag nagtuturo siya is talagang pinapaintindi niya yung lesson. Considerate din sa ano, pag may mga estudyante na hindi pa nagpapasa ng ano ng thesis pwede lang na madali pag yung pagpasa nila ng mga outputs nila. Hindi man naging madali ang buhay na dinanas ni Teacher Besa, ngunit para sa kanya, hindi hadlang na mahirap ka para abutin at makamtan ang inaasam-asam mong tagumpay. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ni Teacher Besa sa mga kabataan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya ang edukasyon sa ngayon ay napakahalaga dahil kung walang edukasyon, wala rin ako sa trabaho ko ngayon. So, kabataan, mag-aaral kayo.